Sabi nga nila, sa pagdating dito sa mundo ng industriya ng game foul, hindi lang pangalan ang kanilang binubuo, kundi karanasan, dedikasyon at pag-aalaga sa kanilang mga binibidang manok. Ayan, Sa ngayon, pinagkakabala ko talaga ang mga ko. Opo. Una-una talaga, passion ko yan eh. Mm. Actually, pag pumipili nga ako ng manok, it takes 4 hours. Siyempre yung taga mo, hindi naman maingat. Mm. Kaya doon sila nalalason. Mm. Paanong sistema nun? Paano sila nanlalason? Nakaupo ka sa ulutan. Mm. Siyempre, pipitikan ka lang nila ng palay. Yun na. Pag natuka ng manok mo yun, wala na. Kaya El Nido Game Farm, ang entry name ko, Mm. tsaka Darpy, una-una yung El Nido Game Farm, yan ang name ng farm ko. Opo. Pero, pangalan lang na El Nido. Pero hindi ako nag-breed sa El Nido. Mm. Ang breeding ko sa Bacolod, La Castillana. Walang kupas. Yun, magandang araw mga kalargana at muli po nagbabalik ang inyong lingkod, Churudy, para sa isa na namang napakagandang episode ngayong araw. Ito po ang ating episode 55 na pinamagatang Dikilim Walang Kupas. So ayun mga senyores, napakaganda ng title natin ngayong araw at syempre alamin po natin ang kwento sa likod ng pangalang iyan. Syempre makakasama natin ngayon, walang iba ang nag-iisang Boss Dikilim. Magandang araw po, boss. Bati po muna tayo sa mga viewers ng ating Larga na Podcast. Magandang araw, mga Kai-Sports. Yes po. Nais ko lang sana ipakilala sa inyo. Ako si Dick Ilim ng El Nido Game Farm. Andito ako ngayon sa Larga na. Yun. Maraming salamat po, Boss Dikilim. At kasama din natin ang anak ng isang veterano sa industriya. Walang iba. Ito, sa likod ng entry name. Ito. Boss Darpy. Magandang araw po, Boss Darpy. Magandang araw, Churudy. Bati ko yung lahat ng mga nanonood po sa atin sa Larga na Podcast. Yun, mga senyores. At eto bago tayo magpatuloy sa ating napakagandang episode, magandang talakayan ngayong araw, pasalamatan muna natin ang ating partners and sponsors ng Larga na Podcast. Siyempre, nandyan po ang Divina Law. Ayan, siyempre, pwede nating bisitahin yan sa www.divinalaw.com. Ayan, mga senyores, meron din po silang Restaurant Aurora. Siyempre, matatagpuan po yan sa ground floor ng Pacific Star Building, Makati City. At ang kanilang siblings po, mga senyores, ang Bistro Aurora, kung saan open po sila ng 11 a.m. to 11 p.m. Makikita po yan sa The Podium Mall, Mandaluyong City. At syempre, pag kumakain ka, mauuhaw ka. Lagi natin sinasabi yan. Nandito ang ating purified water, ang Pilipinas. Pilipinas Purified Water, binaligtad ko na naman. Syempre, courtesy of Boss Honey You. Ayun, maraming salamat po sa ating sponsors. At syempre, ang pinakabagong sponsors po ng Larga na Podcast, ang V&J Distributors, kung saan matatagpuan po ito sa Dangay Street, Veterans Village, Project 7, Quezon City, Manila, Philippines. Ayan mga senyores, ito yung isa sa pinakamalaking feed manufacturer dito sa Pilipinas. So, syempre, mga senyores, ituloy na natin ang napakagandang kwentuhan kasama ang ating bisita ngayong araw. Sabi nga nila, sa pagdating dito sa mundo ng industriya ng game foul, hindi lang pangalan ang kanilang binubuo, kundi karanasan, dedikasyon at pag-aalaga sa kanilang mga binibidang manok. Ayan. Magandang araw po muli po kay Boss Dikilim at syempre kay Boss Darpy. At bago natin ituloy ang kwento, boss, umpisahan muna natin dito. Bago tayo mapasok dito sa industriya ng game foul, ano po ang pinagkakaabalahan natin? Sa ngayon, pinagkakabala ko talaga ang mga ko. Opo.
Una-una talaga, passion ko yan eh. Mm. Actually, pag pumipili nga ako ng manok, it takes 4 hours eh. Mm. Sa selection ko, yes. Ganon ako magpili. Mm. Lalo-lalo na mga nakaraan mainit masyado. Mm. Siyempre nagbibitaw ako mga 6 o'clock na up to 10 o'clock Mm. ng gabi. Siyempre pag bibitaw tayo ng maaga pa, wala ka rin makikita sa manok mo. Oo, sa bagay. Para sa akin, as advice sa mga ibang pinakamaganda talaga sa hapon. Mm. Around 3, 4 onwards. Mm. Kasi sa umaga, okay din sa umaga, hindi pa sila kumakain. Parang mas maganda sa akin sa hapon eh. Mm. Ganun ako magpili ng manok. Mm. At saka hindi ganun kadali para pumili ako ng mga ko dahil alam ko namang competition ngayon Opo. ay napakabigat. Mm. Hindi naman siguro basta-basta yung ngayon. Mm. Lalo-lalo na pagdating sa akin, expected ko yung kalaban ko. Ah, okay. Alam ko na yung kalaban ko. So, siyempre, parati naman akong dihado, okay lang sa akin yun. Kahit dihado ko, pumarada ka ng milyon, Mm. meron namang papago siguro sa manok ko. So, ibig sabihin, yung dihado, hindi dihado sa parada. Kundi, hindi dihado sa manok, dihado lang sa parada. Yes, Mm. exactly, sa parada lang. Mm. Siyempre sa pagmamanok naman, hindi naman ako nagpapabaya sa manok ko. Mm. Sa tagal ko na ng pagmamanok, gusto ko ma-maintain ko pa rin yung pangalan ko. Yun. Yun lang ang sa akin. Speaking of sa tagal ng pagmamanok, Boss Dicky, anong taon po kayo nag-umpisa dito sa industriya natin? 70. 70s? Laloma time. Laloma time. Oo. Ngayon, yung Laloma time na yan, siguro 73. Mga bayong-bayong pa yan. Bayong ba? Oo. Bumibili ako ng manok sa bayong galing Batangas. Mm. 80 pesos. Yan ang nilalaban ko. Diyan ako nag-start hanggang sa natuto na ako magbakulod. Mga bandang huli na, ayun, nagbabakulod na ako. Pero yung mga time ko na Laloma, yung manok ko parang matamis na bao eh. Sa ulutan pa lang, nalalaso na eh. Eto magandang kwento ito ha, mga senyores ha. Siyempre ngayon, di ko naman pinag-ano yung sarili ko. Mas iba naman ang level ko sa manok ngayon. Mm. Siyempre, na iba na ngayon. Mm. Yan, 80 pesos. So, ibig sabihin, nag-start ka dito sa industriya ng game foul, lumaban. Nag-umpisa ka sa Laloma. Laloma. Ano ito? Mga ulutan po. Ulutan. Nabanggit nyo nga po, matamis na bao, lason. Paano ba? Paano ba yung kwento dito, boss? Siyempre, manok ko, nalaso na pala yun. Hindi mo Kaya alam. Gustong-gusto. Hindi ko alam. Mm. Siyempre, minsan makikita mo naman, pag inabot siya ng yung talagang nanginginig na siya, yun, delikado. Doon mo malalaman na nalason. Mm. Hindi lang Laloma. Ako, din ako sa Marulas, Valenzuela. Opo. Katabi ng, yung Fatima. Mm. Siguro yung iba hindi naman nila alam yung sa Marulas. Siyempre, dati 70s din. Yan. So, yun yung mga iniikutan mong arena dati, yung Laloma at ang dyan sa may Marulas, dyan sa Marulas, Valenzuela. oh. Yan, Del Monte. Del Monte. Del Monte nung araw yan. Ngayon na lang na-renovate kasi nabili ni Joey. Kaya iba na ngayon. Pero dati dyan ako 70s yan, boss, ano? 70s yan. Napakatagal na ng 70s. panahon. Hanggang ngayon, kasama pa rin natin ng legendary, kung tawagin, ano? Itong mga ito yung mga arena na ito, yun pa yung uso dati, na wala pa namang gitnaan talaga, yung walang malakasang gitnaan. So, paano yung kwento dito sa ulutan, boss? Kasi nabanggit mo nga na nalason. Paano ka nalalason? Paano nalalason yung mga alaga mo? Siyempre yung taga-ulot mo, hindi naman maingat. Mm-hmm. Kaya doon sila nalalason. Mm-hmm. Paanong sistema nun? Paano sila nanlalason? Nakaupo ka sa ulutan. Mm-hmm. Siyempre, pipitikan ka lang nila ng palay. Yun na. Pag natuka na manok mo yun, wala na. Okay. Pitik-pitik lang. Pitik, oo. Pero ngayon wala na ngayon yan. Wala na. Wala na. Yes, ayaw mo pa yung ginagawa.
Pag pinindot yun dito, Yung minsan may nakita ako doon. Oo. Di bitawan. Mm. Siyempre hindi ka agad na binitawan mo, na delay. Mm. So pag bitaw ng manok, patay na. Mm. Siyempre may ang tawag doon atomic dito sa Atomic? dibdib. Oo, dito sa dibdib pipindutin 'yun. Pag pinindot mo 'yun, siyempre sasabog sa butsi ng manok. Ah. Katanim 'yun. Maraming klase. Meron pa mga tawag dito bulletproof dito sa lalagayan sa Kutumaya, matawagin nila. Dito sa kilikili. Opo. 'Yun, isa na 'yan. So, ang dami palang kalokohan nung araw, ano? Oo, marami. Sa tare meron din. Laso naman sa tare. So, paano nyo na didepensahan yung mga alaga nyo pagdating sa mga kalokohan na ganyan? Kailangan ingat lang. Ingat. Ingat lang. Ingat at kailangan agresibo ka sa lahat ng mga kasama mo, lahat ng mga katabi mo. Kasi 'di ba, ang gagaling, pitik lang. Tsaka planted yung iba, planted, ano. Isa pang may kwento ko, Sige po. nagsasabi ako sa Talavera. Nueva Ecija, yan mga koso na magkakapatid. Kasi kaibigan ko yan. Noong araw sa talaga, dinadayo ko yan. Hindi ka mukha ngayon, hindi mo alam saan ka pupunta sa dami ng entry. Pakarami. From La Loma, yung Teresa Days. Teresa naman yun. Opo. Napakagandang sabungan, although hindi sa air condition. Pag-aari yan Colonel Guzman. Opo. Hanggang sa Coblandia. Yan ang first air condition na sa atin dito. Yan. Pag-aari yan ni Johnny Rimulya. Okay. Governor siya dati. Opo. Governor. So, eto sa dami ng binisita mong mga arena, Boss Dicky, pagkwentuhan naman muna natin yung mga ginamit mong mga entry name dito sa mga na ito. Pagkwentuhan natin, ginagamit nyo nga po yung entry na El Nido Game Farm. Yes. Saan nyo po nakuha ang entry name na yan? Oo. Kaya El Nido Game Farm, ang entry name ko, tsaka Darby, una-una yung El Nido Game Farm, yan ang name ng farm ko. Opo. Pero pangalan lang na El Nido. Pero hindi ako nag-breed sa El Nido. Ang breeding ko sa Bacolod, La Castillana. Meron akong breeder doon, which is Reggie Caro. Opo. Tagal na kami. Siguro we are 13 years na. Kaya tumagal kami ng ganon. Una-una siyempre, honest siya na tao. Pagkakatiwalaan mo. Mahirap yung iba naman dyan sa Bacolod. Hindi mo rin matiwalaan sila. Kaya tumagal kami siguro. Up to now. Up to now. Up to now. Yung entry name naman na Darpy, boss, para lang din sa kaalaman ng karamihan, saan nyo po nakuha yung entry name na Darpy? Actually, ang pangalan ng anak ko, Daryl yan Ngayon, yung dito kay Boss Daryl mismo. Daryl talaga siya. Ngayon, siyempre, isang brother niya sa Amerika, si Dandy, ayun, pinangalan niya sa kanya, Darpy. So, di yun ang in-entry namin. Ang maganda naman lagi ang score. Okay. Kaya maintain ko na yung Darpy na entry. Hanggang ngayon po. Hanggang ngayon. So, dito tayo sa kwentong breeding naman na Boss Dicky Lim. Kasi dito sa breeding, medyo maraming diskusyon dito sa itatanong ko sa inyo. Pero babaguhin ko lang po ng konti. Paano po kayo pumili ng brood and brood hen? Pero ito po yung mga katanungan natin. Pinipili nyo ba yung pedigree, yung performance, o yung tamang pag-aalaga lang po? Paano po kayo pumili ng mga materyales? Ako kasi pag pumili, lalo na sa lalaki, if possible winner ginagamit ko. Dapat alam mo yung bloodline na binibreed mo. Kasi mahirap naman yung hindi mo alam. Siyempre, pag ano mo yan, sabog yan Opo. Maging sa babae, alam mo rin dapat ang babae na gagamitin mo.
Ayoko yung manok na maraming klase, pailan-ilan lang dapat. Opo. Kasi ako more of lemon, mga sweater, yung mga hatches din, Mm. ganyan ako magpili. So, ibig sabihin na bloodlines, more on na pedigree po kayo pagdating sa pagpili ng mga breeding materials. Opo. Bloodline talaga. Speaking of bloodlines, boss, ano po yung mga bloodline na pwedeng ma-acquire sa'yo? Meron akong lemon, may sweater, mga hatches, ayun. Blueface. Yan. Blueface ang ano ko. Oh, yan ang ginagamit ko. Oh, medyo marami po yung hawak niyong bloodline na Boss Dicky. Sa bloodline na nabanggit niyo po, ano po yung mga paborito niyong bloodline dyan? Paborito ko, lemon sweater. Lemon sweater. Mga roundhead. Mga roundhead. Yung karamihan po kasi nagtatanong at nagre-request, tsaka humahanga dito sa mga off-color nyo. Ano po yung kwento nyo dito sa mga off-color natin? Of color ko, like gray, Yes po. puti, Mm. okay naman so far sa akin. Mm. Mga gray ko, mga dating kinuha kong matagal na yan. Kay Dingper. Ay, kinocross ko sa mga lemon ko rin yan. Mm. Tsaka yung mga puti, ayun, may lahing asil. Mm. Yun ang usual na binibreed ko. Kasi madalas na hinahangaan at isa sa nagpapakilala sa inyo yung mga off-color nyo. Of color. Yung mga off-color nyo nabanggit nyo nga po galing po kay Dingfe. Yeah, Yung mga paano nyo po siya nakuha? sa Amerika. Sino po ang kasama natin na nakatulong sa atin para makakuha ng ganyang bloodline? Yan, si Bebot Monsanto. So, eto nga, boss, yung nabanggit mo kanina na yung mga isinasali nyo po dito, medyo magugulang na. Sabi mo nga po, 3 to 4 years yung mga isinasali nyo. Meron po kasi tayong tinatawag na Genesis na mag-uumpisa. Yung date born natin is August to September 15. So, ano po yung opinion nyo dito? Para sa akin, okay naman yan. Opo. Okay naman yan. Siyempre, August, September, October, early bird na yon. Okay naman yan. Kasi Ikaw, siyempre, minsan nagkakaubusan din ako. tama. Kaya okay lang yan. Ikaw, Boss Daryl, ano yung bilang isa sa laging kasama ng yung tatay, ikaw po, ano po yung opinion nyo dito? Tama, maganda nga yung Genesis kasi minsan wala na, yung iba wala nang kaya maganda tinayo nila yung Genesis. Ang tao naman, marami nagbe-breeding Tama. Kaya mas maraming malala kasi nagkaroon pa ng isang kategory. Sabi nga po ng karamihan na bisita natin dito, pagdating daw sa season, nagkakaubusan na daw. Kasi dito pa lang sa stags, puno na yung schedule nila. So, wala na silang nakukuhang pagugulangin. So, itong Genesis po, magkakaroon tayo dito ng magandang opportunity na hindi na tayo mamomroblema pagdating ng May to June. May to June na magkakaroon tayo ng mga taglugon, yung mga mauubusan tayo ng mga pansali. Dito sa Genesis, dito tayo pwedeng kumuha ng mga pagugulanging manok. Ang labanan po kasi nito is May to June. So magandang opportunity ito para sa lahat ng mga breeders na katulad nyo po. So kayo po, susubukan nyo po ba itong Genesis na ito? Pwede ko subukan yung konti lang. Konti lang. Para matry po kasi Try mo na. medyo challenge din sa lahat ng mga breeders ito dahil panibagong panibagong breeding to breeding season nito So doon papasok yung tag-ulan. Magiging 4 na category.
Tama. So, ayun po. Natapos na tayo dito sa ating kwentuhan sa ating WPC era at sa ating Genesis bonding. Pag-usapan naman po natin itong balikan natin ng konti itong breeding ano natin, boss. Yung pagbi-breed natin. Sabi nga nila, mas nakilala daw po kayo sa mga hindi lang sa hindi lang sa isang bloodline, kundi sa iba't ibang bloodline. Pero dinidevelop niyo po yung mga performance nila. Paano niyo po ginagawa ito? Ganun talaga ako. Mahilig ako sa mga iba-ibang color eh. Tinatry ko. Pag okay, di tutuloy ko. Pag hindi ko itutuloy. Experiment lang po, ano? Pero mas madalas okay. Dalawang laban, ang sama ng ginawa. Stop. So, ibig sabihin, ito, nakakuha kayo ng bloodline na ito. Tinesting nyo. Medyo hindi maganda yung performance. So, ayaw nyo na sa bloodline na gano'n. Hindi naman. Ano na, bibigyan ni Papa ng chance. Dinidevelop na Napalubo lang. niya. Oh, Minsan kasi ang manok, late maturing. tama. Hindi naman yung nilaban mo ngayon, hindi naman siya okay. Bigyan mo ng chance. Baka mas okay sa late maturing. Ganun ako sa manok. Kumbaga, obserbasyon din po, ano? Mahirap ginagawa ni Papa. Mahirap. Tsaka hindi naman ako tatagal siguro sa kung medyo hindi rin ako marunong. At least nakakaintindi ako sa tinagal-tagal kong kahit pa paano may natutunan din ako. Tama. Ikaw, boss, ano yung napapansin nyo sa performance na sa mga pagbibreed ng iyong ama? Siyempre, may magaling, may sablay din. Hindi naman talaga pag sabi mo, breeding ka ngayon, okay eh. Kasi ako nasusubaybayan ko eh. Lagi yan magkasama pagdating sa lagi. arena eh. Lagi. Oo. Nakikita ko niya, okay na bloodline, may okay na hindi. Yung natutunan ko sa kanya, siyempre, pasalamat din ako. Nandiyan si Papa, kasi naalalayan niya ako. At least hindi ako maniligaw. Tamang tao yung nagtuturo sa akin. Tama yun. So, ibig sabihin, yung kung paano niya ginawa yung mga bagay na yan, yun din yung sinusunod nyo. O kung meron pa kayong mas dinidevelop nyo pa, nag-experiment ka Kasi pa. minsan pag nag-uusap kami sa kotse, ang usapan namin ni Papa, puro manok. Walang katapusan. Oh. Kaya marami na natutunan sa kanya. So, pang ilang ka nga po? Pang ilang anak ka ng Boss Dicky Lim natin? Madami kami. Oh. Marami kami. Pang ano ko, pang 9. Pang 9. Bali ano kami? 9 boys, 4 girls. Oh. Medyo 13. maganda 13 kami lahat. Oh. Lakit 13. Brood nga. Talaga bro. Brutak talaga. So, kamusta naman po ang ating kamusta po si Boss Dicky Lim bilang isang ama? Honored, syempre. Lalo pagdating sa larangan natin, iba yung kadikit mo, yung marunong na rin. Kaysa nagbaback to zero ka, simula ka pa lang. At least yan, nakaalalay sa'yo. Opo. Lalo, pag sa pagpili ng manok, mahirap kasama yan. Bakit? Bibito kami, 4 na oras. 4 na oras. Ganyan ako Bibitaw siya, 5, 6 ng gabi sa farm. Uwi kami, 10, 10:30, 11. So, gano'ng karami yung binibitawan yung... Paulit-ulit. Paulit-ulit. Hindi naman Paulit-ulit. sa ano, yung siyempre nagsaselection ka, parang hindi ka kontento sa pinipili mo. Ibibitaw mo naman siya sa iba. Ganun. So, kumbaga, itong isang manok na to, binitaw nyo sa gray, maya-maya, ibibitaw nyo naman sa lemon. Ganun. Kumbaga, papalit-palit lang ng partner. Mahirap magmanok. Yan lang masasabi ko sa mga ka-viewers natin. Mahirap magmanok. Hindi ganun kadali. Bakit po? Siyempre, hindi porke palo ng manok, okay na sa'yo. Basta ako, una-una, I go for the bloodline. Ganyan ako sa manok. Ngayon, siyempre, niya kailangan, okay. Pag magandang bloodline mo, minsan kahit ordinary mananalo eh. Mananalo. Siyempre, iba yung talagang magaling. Hindi naman lahat ng magkapatid magaling eh, pagdating sa manok eh. Ano? So, kumbaga, yung bloodline, as is na yun, nandun na siya, yung bloodline. So, ang hahanapin nyo na lang, yung
style. Tama po. So doon kayo nakadepende rin. Oo. Balita nga, ito nga, nakapagtanong-tanong nga ako, boss. Itong breeding, kung paano kayo mag-breed, hindi nyo po sinasa publiko. Kumbaga, yung kung paano kayo mag-breed, sa inyo lang. Hindi nyo masyadong ini-expose sa karamihan. Tama po ba? Pag-breeding? Oo. Kumbaga, Bloodline mo? bakit po ito? Siyempre, ang breeding may trade secret din yan eh. Tama. Oo. Tsaka isa pa una, hindi ko mo manok pumapalo ng ganun, okay na sa'yo. Titingnan mo yung kung paano sila umaway, tsaka cutting nila. Importante cutting. Ayaw ko yung maraming palo ng manok. Usually talo yan. Oh. So, ibig sabihin, may mga breeder talaga na kung paano sila mag-breed, may mga kinikwento sila, ganto, ganyan. Pero may lihim din, boss, May sikreto din na Meron para lang sa atin. Meron din. Meron din. So, Siyempre, ang iba dyan, hindi may bibigay sa eksakto eh. Opo. Kahit sa mga handler, ganun din eh. Mm. Bakit lahat ng handler ba sasabihin sa iyo yung Kung paano. Kung paano? Hindi. Mga sikreto yan. Kasi nga, kung ibibigay ko sa'yo, di lahat tayo, ganun na. So, hindi na tayo magkakaroon ng diferensya. Kahit sa gamot. Ang ibang gamot, tatanggalin pa nila yung level. Para wag mo lang malaman. Okay. Ganun yan. So, yung mga ganong sikreto, talagang nasa sa atin na lang yun. Na, syempre, pinapangalagaan din natin yung pangalan natin at karera natin. Tapos darating ng panahon, kalaban mo sila. Di ba? Tama po. Hindi nang iniingatan ng ibang handler. Sa lahat naman ng aspeto dito sa industriya natin, sa mananari, sa handler, at sa breeder. So, may kanya-kanya silang itinatago. Ang Na para sa kanila lang. Tsaka kahit mananari, importante mananari. Handler gapper, Opo. importante yun. Siyempre, of course, selection. Selection sa'yo na yun. Kaya matagal ako nagsiselection kasi minsan di ako conforme ba. Alam mo naman na yun, hindi naman basta-basta eh. Tama. Oo. Lamang na lamang ka. So yun, 4 hours. Tamaan ka lang isa, wala Medyo na. mahaba yun. Ano yun? Buti hindi ka mainipin, boss. Ay, hindi. Pagdating sa manok, di ako naiinip. Yan talagang pinakaano ko dyan sa manok. Tama naman. Kahit ang edad ko, I'm in public, sabihin ko na, I'm Sige po. 76. 76 ako. Pagdating ko sa manok, iba. Diyan siya lumalakas eh. Passion ko Yan talaga. ang pampalakas niya. Passion ko talaga yan. So yung nagbibigay lakas din sa tatay niyo po, no? So ano yung may kikwento niyo po pagdating dito sa ulitin lang natin yung pagbibitaw na inaabot kayo ng 4 na oras. Ano yung masasabi niyo doon, Boss Daryl? So far, okay naman. Okay Parang naman. yung sinasabi okay na mo, naman parang- resulta. Pero Ganda naman. wala ka talaga magagawa eh. Siyempre, gusto mo rin manalo. Lalo Tama. ngayon, iba talaga. Kami, lamang na lamang yung sa'yo. Mapapado ka rin ng isa. Disgrasya. Kaya, hindi pwede talaga yung bara-bara. Kumbaga yung 4 na Tsaka oras. ang tari ngayon kasi, Opo. iba. Kaya yung 4 na oras na pagbibitaw, wala na tayong magagawa doon. Wala na. Ang given na yun. Tsaka una-una, matagal ako ng 4 hours. Passion ko yan eh. Oo, tama. Siguro kung hindi mo naman hilig, tatagal ka ng 4 hours. Of course, Tama. hindi. Di ba? Tsaka iba dyan, ibang tao, bilin-bilin lang pa eh, di ba? Oo, bilin-bilin lang, hindi ako ganun. Manok ko, sarili ko talaga. Ako talagang ano. Hands-on ka Hands-on talaga. ako. Hands-on ako. Tsaka kami, pupuntahan namin talaga kahit dyan. Pag nakasa ng schedule, gusto namin makita actual. Kasi mahirap pag video-video lang eh. Tama, Iba tama. yung video Iba, sa akpal. iba yung actual. Iba. Ibang ano dyan, owner. Asa lang sa handler. Pero ako hindi. Ako talaga. Kailangan nandun ka talaga sa mismong laban. Tsaka pag sinabi ng ano, tatanungin ko sa handler ko, kailan tayo bibitaw? Pag sinabi niya gano'n, pupunta ako. Kahit back-to-back pa. Ngayon tsaka bukas. Pupunta ako. Oo, kasi hindi biro yan eh. Yung pagod niyan, yung hassle niyan, pag back-to-back yung laban mo,
mo, kinabukasan meron ka ulit. Pero sa edad ni Boss Dicky Lin, 76 boss, tama. Talagang kayang-kaya. To be honest, hindi naman ako napapagod. Yun. Kasi hilig ko manok eh. Manok Tama. hilig ko eh. Yun talaga ang passion mo, boss. Passion ko talaga yan. Makita mo yung mga kaedad mo pa, mababagal na eh. Si Papa, kaya pa tumakbo eh. Kaya pa. 76 ha. Kaya pang makipaghabulan sa manok. Ang nakakatuwa magmanok. Opo. Hindi ka napapagod. Oh, 70s ka pa lang nag-umpisa, boss. 70s. 70. Until now. Oo. Talagang active pa rin tayo dito sa pagmamanok. Tsaka una-una mapapayo ko rin sa mga viewers. Huwag tayong padalos-dalos ng laban. Noona, hindi porke may pera ka ngayon, bukas lang. Hindi. Hindi ganun kadali. Sugal yan eh. Kailangan marunong ka rin. Imagine mo, investment mo sa manok, magkano na? Ang tawag ko nga dyan, expensive toys eh. Ba? Kak, bibili ka, 25, 20,000. Stock, 7 to 10,000, to 12,000. Actually, to be honest sa viewers ko, Opo. kaya hindi ako nagbibenta ng stock kasi hindi ko afford yung presyo na gano'n eh. Ayoko ng ganung presyo. Papatandain ko na lang manok ko, mas gusto ko pa. So, mas prepared kayo sa magugulang talaga, boss? Oo, magulang. Mas higher value. Oo. Pero ilaban lang. Ilaban na lang namin. Laban na lang. Tama. Kasi yung laban may tsamba ka eh. So dito sa boss, may isang hindi tayo napagkwentuhan. Balikan lang natin. Ano yung kwento dito sa likod ng Winslet Game Farm? Actually, yung Winslet, ginagamit ko yan nung araw, up to now. Kasi yung kami ng brother-in-law ko, kami gumagamit na nung araw. So ngayon, Darpin ang ginagamit ko. Minsan ginagamit ko rin. Yung brother-in-law ko ba? Opo. Yan. May nagsabi sa akin, boss, na dito sa Winslet Game Farm, kasama nyo po si Jimmy, Boss Jimmy, Yes. at si Boss Bebot. Baka may kwento po tayo sa likod nito. Brother-in-law ko si Jimmy, yung sister ko, yun ang wife niya. Dati magkasama kami sa manok, pero ngayon may sarili na rin siya, which is same material naman kami. Opo. Same material. Okay, so ito, bigyan muna natin ng daan yung mga viewers ng Larga na Podcast sa kanilang mga pa-shoutout. So, ito po sila Jason David. Shoutout po, idol, watching from Hawaii. Next naman po, sana si Red Tiger Game Farm naman. Sige po, susubukan po natin, Boss Jason. At si Ercios Valdeweza. Ayos to, farm bus. Uy, yung farm bus, maganda ito ha. So, pagdating ng araw na okay na po ito, lahat po tayo ay mag-download ng farm bus. Ayan, si Ricky Cortez. Salamat po, sir. Marami akong natutunan. At ito po, galing sa Farm Bus Official. So, ito po. Maraming salamat po sa suporta sa Farm Bus app. Sa ngayon, nasa beta testing pa po kami upang masiguradong maayos at smooth ang experience ng bawat isa. Huwag po kayong mag-alala, tuloy-tuloy po kaming magpo-post ng updates and announcements sa aming mga social media platforms, kaya stay tuned. Ayan, excited na kaming ma-share sa inyo ang Farm Bus. So, ayan, maraming salamat. At kay Zaret, ayun, no? Finally, bumalik na ang WPC sa Newport. It's been a while. So, ayan po mga senyores ha. Muli po, abangan natin ha. At magandang laban po ito. Ayan, galing kay Marjun Pacaldo. Ang gandang episode, ang daming mapupulot na lesson tungkol sa pagmamanok. Good job mga idol. Ayan, kay Jeff. Nice one. Cheers. Ayun, no? Cheers, Boss Jeff. At kay 1212. Magaling din yung host, talagang nakadiin sa tanong lalo sa tungkol sa breeding. Yung gustong malaman ng manonood na itatanong niya. Aba? Si Boss Mix yan. Galing kay Aces.
Subok ko ang stallion, magandang resulta sa ating mga alaga. Ayun, ito suot natin ngayon. At bagong sponsors ng Larga na Podcast, subok na subok. Ayan, galing kay Ervin Lahot. Kaya mas lalong sumisikip ang sport. Kaya swerte kaming mga gustong matuto. Yun naman po ang gusto naming ibigay sa inyo. Kaya may mga bisita tayong katulad ngayon, natututo at nakakakuha po kayo ng aral. Ayan, kay Nelson, yun, na si Pisan, SP naman, kabang-abang talaga mga episode at kapupulutan ng maraming impormasyon sa industriya ng game foul. Hindi na ako maliligaw kung paano magsisimula, kung saan ako kukuha ng bloodline para sa breeding. Maraming salamat, Larga na Podcast, at sa mga makikisig na hosts. At sa lahat ng episode, more power. At yun po mga senyores, at maraming salamat po sa lahat ng mga nagpaabot ng kanilang shoutouts. At ito po mga senyores, ulitin lang natin. Ito, meron po akong kodigo dito. Ayan, para sa ating Genesis banding, sa ating bagong Genesis. So, ayan po mga senyores, magprepara na po kayo. Ayan, start ng breeding July, August, September. So, ayan po ang ating WPC Genesis band. At eto po mga senyores, meron po tayong aabangan na 9-stag event. Ayan 2, 3, 4 format po ito mga senyores, at medyo maganda po ang papremyo nito kung saan 15 million or more guaranteed prize, at meron po tayong promo dito mga senyores, kung saan pagka nag-advance po kayo ng pot, 6-6 lang po mga senyores. So abangan po natin itong napakagandang Genesis mga senyores, yung bagong-bago na dito lang sa WPC. Okay, yung elimination round natin mga senyores, start from May 15, 2027 onwards, at ang grand finals natin will be on June 26, 2027. Ayan, mga kasali dito yung mga 4.5 points at yung mga naka 5 points sa ating elimination. At yan po mga senyores, maraming salamat po, at balikan natin ang ating bisita dito kung saan talaga namang marami tayong makukuha at marami tayong maririnig na kwento. So ito po boss, sa dami po ng pinasyalan nating mga arena, sa dami po ng napuntahan natin. So kung natatandaan nyo pa po yung mga mahigpit yung nagiging katunggali nung araw, sino-sino po sila? Mga Chombian. Yan. Isa sa mga kilala po. Silverio. Kasi bata pa ako na ako 20 plus na ako. From Teresa Days, Cablandia, at saka sa iba-ibang lugar. Like, lumadayo ako sa Edwards Coliseum sa Talavera, Nueva Ecija. Opo. Kapan. Bataan ba? Cabanatuan. Bataan. Malalayo Yan sa Cagayan, nadayo rin ako. Kasi nung araw, kakaunti lang naman dito Talagang dadayo ka. Ibang laban. So, kamusta po yung experience na sila yung mga Chongbian, yung mga nakakatapat natin, kamusta po yung experience natin na katapat sila? Okay naman. Kasi nung araw, mas ibang manok nung araw kaysa ngayon. Ngayon ito ba yan, mas iba ngayon magaling. Dahil sa kasi ang natin mahaba kumpara mo sa dati maiksi. Short dati. Sure na. Ngayon medyo long na talaga. Karamihan long na yung gamit. Kumbaga wala na yung short, no? Wala. May gumagamit pa rin ba ngayon, no? Siguro mga 3 inches. Ganun. Ganun na kahaba. Nung etong araw na to, hindi ka pa kasama ng airpot mo. So naririnig mo rin yung kwento na to. Baka di pa tayo buhay. Pero kinakwento niya sa akin yun. Kinakwento niya sa akin, nagkaroon daw ng dyan sa may Rizal Memorial. Yang Rizal Memorial pala, na-mention ng anak ko. Birang nakakaalam yan. Nagkaroon ng yan, pero once lang. Nandun ako. Bata pa ako, nag-aaral-aral pa. Opo. Andun ako sa tuktok. Siguro sa... Anong year yun ba? Hindi ko matandaan 70s yun. Sa'yo mo. Hindi ko matandaan. Tuktok ka. Parang lang yung pinapanood mo. Tapos iniisip ko, parang na-excite ako, na-enjoy ko. Sa sarili ko, kailan kaya ako magiging ganito?
70 siguro yun, Rizal. Hindi Ano natin yun? naabutan yun. Ano yung kwento na nasa taas tapos Gusto niya rin daw maging ganun. Gusto ko maging ganun. Kasi yan. yan ang big time dati. Yan, sa mga viewers natin talaga, bihirang nakaalam yan na may sabong. Sa Rizal Memorial, ha? Once lang, hindi na naulit yun. Isang beses lang talaga, ano. So, ikaw lang po, siguro, sino naalala nyo nakasama nyo nung araw na yon? Mga... Na hanggang ngayon ay kilala rin. Wala na halos eh. Halos wala na rin eh. So, nag-iisa ka na lang ngayon, talagang the living legend. Mga Rivero. Yung mga Rivero brothers. Yan. So, dito dahil isa po kayo sa kilalang breeder and sa industriya ng game fowl, boss. Para sa iyo, kung meron po na hinahangaan, kung iisa lang, kung bukod sa iyo, sino po ang hinahangaan yung breeder? Bukod sa airpot nyo. Kasi recently, galing kami US eh. Naka-acquire kami kay Gary Gilliam, di ba? Eric Gilliam. Gary Gilliam, mga ano niya. Sycamore. Kay Sycamore. Kay Luke Bressy, yan. Last year Ayos mga galing manok kami nila. Kagaling na namin last year. Oh. Ito po, Boss Dicky Lin. Pagdating dito sa Rueda, sino po, kung meron man, sino po ang iniiwasan nyo pagdating sa Rueda? Para sa akin, ang totoo, wala naman akong iniwasan. Siyempre, una-una, kaya sumali ako dahil expected ko na yung makakaroon ko eh. Siyempre, sa akin yung medyo may pangalan. Siguro ang iiwasan ko na lang siguro yung kaibigan ko. Yun. Close sa akin. So, mahirap din kasi banan yung mga kaibigan eh. Yan ang mahirap. Pero para sa iyo, expected mo na may may itatapat sa iyo na may pangalan din. Pero hindi nyo po iniiwasan. Hindi. Ikaw po, Boss Darrell, dahil sa ano nyo nga po, minsan, hindi lang minsan, madalas, na nandyan din kayo sa Rueda. Minsan, nagbibitaw din kayo. Sino ang para sa'yo, kung meron man din, kung meron na iniiwasan pagdating sa Rueda? Sa akin kasi, parehas kami ni Papa eh. Wala kang iiwasan eh. Kasi, pag nagsabi ng timbang, pangalan niya nakalagay sa entry, ibabangga talaga sa mga mabibigat din. Kaya wala ka talagang chance na iiwas ka. Tama nga sabi niya, mga close niyang kaibigan lang, yun ang pwede mong ano. So, like father, like son din talaga. So, tama naman yon. Dahil pagdating ng araw, kahit anong iiwas mo, kung may iniiwasan ka man, matatapat at matatapat sa iyo yan. Tsaka mas maganda yun eh. Tama. Kasi matesting mo yung mga alaga mo, Mismo. kaya makipagsabayan sa kanila. Di ba? Kung baga, nandyan na yan eh. Manok lang eh. Manok-manok lang naman yan eh. Pagalingan na lang tayo. Di ba? Pagalingan nung araw na yun. Oo. So, ayan po mga senyores at bago tayo magtuloy sa ating kwentuhan, pasalamatan muna natin muli ang ating mga partners and sponsors ng Larga na Podcast. Siyempre, nandyan po ang Divina Law. Maaari po silang bisitahin sa www.divinalaw.com. At syempre, meron din po silang Restaurant Aurora kung saan matatagpuan po sa ground floor Pacific Star Building, Makati City. At ang kanilang Bistro Aurora, open sila dyan 11 a.m. to 11 p.m. Naku, pasyalan nyo po, napakasarap po ng pagkain nila dyan. Matatagpuan po yan sa The Podium Mall, Mandaluyong City. At syempre, sa ating iniinom na tubig, ang Pilipinas Purified Water galing kay Boss Haniu. Maraming salamat po. At syempre, ang ating bagong sponsors, ang D&J Distributors. Ito po yung pinakamalaking feed manufacturer dito sa Pilipinas at matatagpuan po yan sa De Los Santos Avenue, Quezon City. Madali lang po makita ito. Sa tapat lang po ito ng SM North. Ayun, maraming salamat po sa lahat ng sponsors natin. At syempre, bago natin tapusin ang ating kwentuhan, kasama ang nag-iisang walang kupas na si Boss Dicky Lim. Ayan, Boss, baka meron po kayong advice sa lahat ng mga gustong sumunod sa yapak ng isang Dicky Lim. Mapapayo ko lang sa mga... Sana yung pag natin, nilalagay lang natin
sa tamang bagay parate. Kung gusto nating tumagal, naman lang tayo, lalo na tumagal, yung kaya lang natin. Mismo. Kasi mahirap naman yung hindi mo na kaya, lumakas pa. Tsaka maski na pagmamanok, hindi ganun kadali magmanok. Kailangan alam mo yung bloodline na binibreeding nyo. Madaling kumuha ng manok. Paano yung mo? Buti sana kung lalaban mo yung mga ordinary fight lang. Lalo na manok ngayon talaga. Pareho-pareho lang yan. Minsan yung hindi nga kilala, mas madali ka pang talunin eh. Oo. Ay lang manok mo, hindi niya gamay yung laro na yung mga simple ba? Tama. Oo. Mahirap magmanok. Kaya ingat lang. Yun ang magandang sinabi ni Boss Dicky Lim. Mahirap magmanok, wag basta sugod ng sugod, dapat ingat lang. Ayun, napakaganda. Ikaw naman po, Boss Daryl, ano po ang maiiwan nyo sa mga sumusuporta sa El Nido Game Farm? Malaking pasasalamat sa mga sumusuporta. Sana andyan kayo lagi pagdating sa basta asahan nyo na pag kami lumaban, lagi kaming handa. Yun. Susubukan namin yung kaya namin para mapaganda yung Yun, aabangan po natin yung laban ng Boss Dicky Lim natin and Boss Daryl Lim natin. At ay teka lang, bago tayo matapos ay pasalamatan din natin yung mga nagre-request sa mga viewers natin sa Larga na Podcast. Boss, marami po kasing nagre-request sa inyo dito. Baka pwede po natin silang batiin at pasalamatan sa mga nagre-request sa atin dito na maiupo kayo dito sa ating podcast. Mga viewers, mapapayo ko lang sa lahat sa inyo na lalo na yung mga konting lang tayo, yung maingat din tayo sa natin, yung kaya lang natin. Opo. Tsaka hindi tayo pwede yung pabigla-bigla. Pera ka ngayon, magsasabong ka na, hindi ganon. Kahit pa paano inaaral din po yun. Ako, matagal na ako sa sabong. Sa awa ng Diyos, hindi rin siguro ako tatagal kung hindi rin ako marunong. Tama. Kailangan may diskarte rin yan. Basta yun lang, wag lang pa dalos-dalos. Yun. Napakaganda. So, ayan po mga senyores, maraming salamat po. Huwag po nating kalimutan na i-like, i-share, at subscribe sa ating mga social media platforms. Nandyan ang Facebook, ang Instagram, ang TikTok, at syempre ang ating YouTube kung saan mapapanood po ang ating mga buong istorya dito sa ating Larga na Podcast. Muli po mga senyores, ako po ang inyong lingkod, Churudy Llamador ng Manila Arena para dito sa ating episode 55. At abangan po natin ang susunod na episode. Mga senyores, maraming salamat po.